Mapagmahal ka bang talaga? Mabait ka bang talaga? Maawain ka bang talaga? Diyos ka bang talaga? Dahil para sa atin, wala siyang ginagawa. Yun ang ating ini-insist. Hindi siya mapagmahal, hindi siya maawain, hindi siya Diyos. Come on! Hindi pwede yun. Pag may pakinabang ka, pag may laman ka, alagaan ka, hindi ka iiwan. Hindi ka pababayaan hanggat meron kang lama, hanggat meron kang pakinabang. Alam niyo po ba na ibang klaseng pagdiriwang ang meron ngayon sa ating inang simbahan sa buong mundo, sapagkat ang ipinagdiriwang natin ngayon ay hindi tungkol sa ginawa ng Diyos para sa tao. Ito sa halip ay patungkol sa Diyos mismo. Anong ibig kong sabihin? Anong iba? Pansinin po ninyo, marami sa ating pagdiriwang sa simbahan ay may kinalaman sa mga dakilang ginawa ng Diyos para sa atin. Halimbawa, Pasko, nagkatawang tao ang Diyos. O di ba gawa ng Diyos yan? Pasko ng pagkabuhay, Easter, muling nabuhay si Jesus. Di ba gawa ng Diyos yan? Last Sunday, ano yung pagdiriwang natin? Hindi mo na maalala. Pentecostes, pagbaba ng Espiritu Santo upang isanctify tayo. O di ba? These are saving works of God. Not just that, ang madalas nating ipagdiwang ay ang kapistahan ng mga santo. Ang dami niyan. Santa Maria, Santa Clara, San Bernardo, San Isidro, San Lucas. Ang dami. Lahat ng yan ay tungkol din sa dakilang gawa ng Diyos para sa ating mga tao. Hindi lang tayo maintindihan ng mga kapatid nating hindi Katoliko. Iniisip nila, masyado nating itinataas, pinararangalan ng isang tao, ang isang banal na tao. Samantalang para sa ating mga Katoliko, kapag pinaparangalan natin ang mga banal, ang Diyos ang ating binibigyan ng dangal. Sapagkat para sa atin, hindi naman magiging banal ang mga yan kung hindi sila tinulungan ng poong may kapal. So you see, ang punto ko, sa halos lahat ng ating pagdiriwang, lahat ng yan have something to do with God's works. But not today. Sapagkat ngayon, ang pinararangalan natin ay kapistahan mismo ng Diyos. Hindi so much sa kanyang mga ginawa, kundi tungkol mismo sa kanya. Sapagkat yun ang mas mahalaga. His being, and not just the things He is doing. In fact, the things He is doing just flow from His being. Kaya tayo napagpapala ng Diyos, nabe-bless ng Diyos. Kaya maraming mga saving works ng Diyos dahil sa siya ay Diyos. Tandaan natin yun, ha? Mahalaga ang kanyang pagiging Diyos. Kasi minsan, aminin natin o sa hindi, minsan talaga, iniisip natin, parang ang Diyos ay walang ginagawa. Parang lang, ha? Kasi hindi naman po pwedeng walang ginagawa ang Diyos. John 5:17, ako at ang Ama ay patuloy sa paggawa. Kaya ako sinabing parang, yan mismo ang peg natin minsan Whenever we are suffering, kapag may mga hinihiling tayo na hindi pa natin nakukuha matagal na, ano peg natin? May ginagawa ka ba? Nakikinig ka ba? O, diba? Just because we think He's doing nothing, we are questioning Him, His being. Mapagmahal ka bang talaga? Mabait ka bang talaga? Maawain ka bang talaga? Diyos ka bang talaga? See? Dahil para sa atin, wala siyang ginagawa, yun ang ating ini-insist. Hindi siya mapagmahal, hindi siya maawain, hindi siya Diyos. Come on! Hindi pwede yun. Kahit sa ating pakikipagkapwa-tao, hindi po pwede yun. Kamakailan ay nakita ko ang post ng isang mabuting kaibigan, isang larawan. Larawan ng isang botelya ng mineral water na walang laman na nasa basurahan. Ang kinaption niya dyan ay ganito, kapag wala ng laman, wala ng pakinabang, tinatapon na lang. Totoo naman madalas yan ang ginagawa nating sukatan Laman. Laman. Pakinabang. Pag may pakinabang ka, pag may laman ka, alagaan ka, hindi ka iiwan. Hindi ka pamabayaan hanggat meron kang lama, hanggat meron kang pakinabang. Pero kapag wala na, kapag wala ka nang naitutulong, ikaw pa ang dapat tulungan. Kapag wala ka nang naibibigay, ikaw pa ang dapat bigyan. Wag naman sanang maramdaman mong para kang
basura na lang, na kung po pwede ay itatapon ka na lang, kung pwede lang. Huwag naman sanang ganyan. Ang iparamdam natin kanina man. Yes, parangalan natin, i-celebrate natin ang achievements ng isang tao, matuwa tayo sa binibigay niya, sa kung ano man ang meron siya, lalo pat ito'y pinaghirapan niya, pero wag nating iparamdam sa kanya na doon nakasalalay ang kanyang halaga. Iparamdam natin sa kanya na sa kanyang mga ginagawa at binibigay, sa kanyang mga bagay na nasa sa kanya, ang kanyang halaga ay higit pa ron. Sapagkat para sa atin, mas mahalaga kung sino siya. Diyos siya, higit pa sa mga binibigay niya. Asawa mo siya, anak mo siya, magulang mo siya, kapatid mo siya. Yun ang mas mahalaga. Yun ang dapat nating bigyan ng halaga. Kita po ninyo, di ba interesado tayong malaman kung sino talaga si Mayor Guo? Bagamat marami na tayong nalalaman tungkol sa kanya, tungkol sa kung anong meron siya, tungkol sa kung anong ginagawa niya, tungkol sa kung sino ang kakoneksyon niya. Alam na natin siya ay mayor ng Banban, alam na natin siya ay may farm, siya ay laki sa farm, alam na natin siya ay mayroong helicopter at maraming sports car, bagamat siya ay simpleng tao, yarn. Gusto nating malaman kung sino ba talaga siya, sapagkat yun ang mas mahalaga. Unfortunately, parang hindi na niya naalala, Your Honor. Yun ang problema. In the same vein of thought, papasok ang problema kapag nakalimutan natin o kapag talagang kinalimutan natin yung Diyos natin, yung asawa mo, yung anak mo, yung kapatid natin, yung magulang natin, yung kapwa-tao natin, just because parang o wala na talaga silang naibibigay o pakinabang sa atin. Because we will reduce the importance of being to mere doing. Yun ba ang gusto nating itrato rin sa atin? Na ibatay ang ating halaga, batay sa ating mga material na bagay sa buhay at naibibigay sa iba? Mahirap yan, kapatid. Natatandaan ko nung kami nag-aaral sa seminaryo, nagkaroon ng Sons and Parents Encounter. Nagpunta doon ang mama ko, nag-overnight doon, hindi kasama si Papa. Bago kami matulog ni Mama, nagkaiyakan muna kami. Naka-live tayo, nakikita niya ito. Alam kong natatandaan niya ito. Bakit kami nagkaiyakan bago matulog? Kasi tinanong ko siya ng ganito, Ma, bakit mo ako mahal? Kung bakit ko siya tinanong ng ganyan, kasi feeling ko, nung ako'y pumasok ng seminaryo, tapos matagal na akong nag-aaral sa seminaryo, matagal na akong seminarista, parang ako'y naging extra special child. Yung inaasikaso ka na niya madalas, inaalala ka na niya, pupuntahan ka niya sa seminaryo kahit mag-commute pa siya at sila ni Papa. Pinagluluto ako ng paboritong ulam ko. Kapag nasa bahay, minsan sasabihin ng sumunod sa aking si RJ, masarap na naman ang ulam, nandiyan na naman si Kuya. Kapag ang luto ay isang buong fried chicken, dalawa lang naman ang hita nun, akin lahat yun. Automatic, matic yun. Binibigay sa akin ni Mama yun. Tapos ramdam ko na proud talaga siya na nagpapari yung anak niya. Kaya ang tanong ko sa kanya, Ma, bakit mo ko mahal? Nakaw, hagulgul na si Crescencia. Anak, sabi niya, mandaldal lang ako. Minsan dami ko lang nasasabi, pero mahal kita. Dahil anak kita. Hindi dahil nagpapari ka. Ganun sana. Sapagat anuman ang meron tayo, mawawala at mawawala ito. Magigipit tayo. Mahihina tayo. Kahit ang kagandahan, ang kagwapuhan, mawawala yan. Ang koneksyon, mawawala yan. Ang lakas, ang sigla, mawawala yan. So paano kung nawala na yan? Kung nandiyan ang ating kahalagahan. Alam po ninyo kung bakit na-struck talaga ako nung post kanina na larawan na pinakita ko sa inyo kanina lang. Yung sinasabi kong mabuti kong kaibigan nag-post niyan, dating pare. And so it hit me. Iba yung dating sa akin eh. Kasi while I know, kahit lumabas siya, tanggap pa rin siya ng kanyang pamilya, napakapalad niya sa mga magulang niya, sa mga kapatid niya, na mahal at mas minahal pa siya. Alam ko rin, na meron siya mga dating kaibigan, lagi niyang kasama, lagi sa kanyang nakasuporta. Sa paningin ko, ngayon wala na. Wala na. Hindi na siya pare eh. And so it hit me. It hit me. Hindi dahil may balak ako lumabas, whatever. Hindi. Kundi dahil gusto ko rin kasi kayong tanungin, ba't kayo nandito? Ba't niyo ako mahal? Paano kung
Paano kung hindi na ako pare? At paano kung kahit pari pa ako, medyo matanda na. Yung mga kapatid, mapatid na lang. Mapatid, malapit na akong mapatid. Mahal niyo pa rin kaya ako? Buti na lang at hindi ganito ang Diyos. Buti na lang at nagpari ako, hindi not so much para sa inyo, kundi unang-una para sa Diyos. Hindi so much para sa pamilya ko, kundi unang-una para sa Diyos. Buti na lang at hindi ganito ang pinagtatayaan ko. Pansinin po ninyo sa Bible, ang Diyos, kahit sinasabi niya sa atin na gumawa tayo ng mabuti, magpatawad tayo, sapagkat ang paggawa ng mabuti ay pagpapakita rin ng buhay na pananampalataya. Pansinin po ninyo, ang mas emphasize ng Bible, hindi yung in-expect ng Diyos na gawin natin, kundi yung ating very being na sinasabi sa ating second reading, as His children. Yun ang in-emphasize na mahal tayo ng Diyos, hindi dahil nagpapakabuti tayo, kundi dahil mahal niya tayo. Romans 5 verse 8, God proved His love for us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Hindi pa tayo nagpapakabuti, mahal na tayo ng Diyos. Romans 3:23, all of us have sinned and have fallen short of the glory of God. Kahit gaano pa karami ang gawin nating mabuti, will always fall short for us to merit God's love for us. And so this basically means who you are is far more important for God than what we can ever accomplish in life. Kaya nga parang sinasabi ni Moises sa ating first reading, saan ka makakakita ng Diyos na ganyan? Nag-iisa lang ang Diyos na ganyan. Ang Diyos na ang mas pinahalagahan ay kung sino tayo para sa Kanya, tayo mga anak niya, at hindi kung ano ang mga mabubuting magagawa natin para sa Kanya. Sapagkat kung ang mas pinahalagahan niya ay yung mga mabubuti nating magagawa para sa Kanya, delikado tayo maniwala ka, sapagkat hindi tayo laging mabuti. Kamakailan lang, nagmisa ako, funeral mass dito, may nakaupo po dyan, nakaupo lang siya all throughout. Nakadikwatro pa paminsan-minsan, nagte-text lang. Kinakagat ko yung dila ko, busit na ako. Pero tinitiis ko kasi gusto kong magpakabuti. Lord, tulungan mo ko. Busit ako dito. Napagtiisan ko, kinandahan ko pa yung sermon ko, kinantahan ko pa yung misa kahit ko konti lang sila. Nakatiis naman ako, pero during the final prayer, yung huling-huli ng panalangin, magsitayo po ang lahat, sabi ko, hindi tumayo. Magsitayo po ang lahat, hindi tumayo. Hindi pa rin tumayo. Tayo! Eh kahit yung patay, pari ba yun? Nakita nyo na? Sabi ko, Lord, sorry. Akala ko kaya kong magpakabuti hanggang huli. Kita nyo na, hindi tayo laging mabuti. Pero lagi tayong anak at mahal ng Diyos. Kahit hindi tayo mabuti. So sana, maging ganyan din tayo sa Diyos. We focus on His very being and not just on the things we've been receiving, He's doing. Maniwala tayo even though sometimes na parang He's doing nothing. Maniwala pa rin tayo in His very being. Diyos siya, mapagmahal siya, maawain siya, matulungin siya. At yun ay papatunayan niya. Maniwala ka. Sa basketball ay mayroong tinatawag na expression na a shooter will always be a shooter. Anong ibig sabihin nun? Guys, magsabi kayo sa akin, sino ang shooter na alam nyo ngayon sa NBA? Stephen Curry, wala na, nasa Boracay na eh. Magbabakasyon na siya. Huwag na nating abalahin, ha? Kyrie Irving, Luka. Nakita niyo yung winning shot ni Luka? Once a shooter, always a shooter. Bakit? Kahit kung ilang beses magmintis si Kyrie, si Luka, papasok pa rin yan. Ibababad pa rin yan. Kahit ilabas yan, mabilis, ipapasok uli yan. Bakit? Alam ng coach, shooter yan eh. Makakashoot at makakashoot yan. Paglabas niyan, kunyari time out, ipapasok uli yan, sasabihin ng coach sa kanya, Kyrie, Luka, keep on shooting, keep on shooting, keep on shooting. Ako, hindi ako ginaganon minsan ng coach namin eh. Kasi minsan, sabihin sa akin, Adel Fidel,
Dumipensa ka na lang Kulang na lang sabi, huwag ka na mag-shoot Hindi kasi ako shooter. Okay? Si Kyrie, si Luka, just keep on shooting. Kasi tatama at tatama yan. Makakashoot at makakashoot yan. At magugulat ka, ilang beses nagmintis, yung huling shoot, winning basketball. Bakit ko sinabi yan? Kapatid, tandaan mo, God will always be God. Kahit minsan, you think, He's missing some shots. According to your expectation, hindi niya ginagawa yung gusto mo. Parang walang magandang resulta. Or sometimes you feel you are missing Him. Wala siya, missing in action siya. God will always be God. Pagtiwalaan mo siya, kumapit ka sa Kanya, at patutunayan niya sa iyo, Diyos nga siya, mapagmahal siya, maawain siya, at tulungin siya, mahal ka niya. At patutunayan niya yon, hindi lang sa iyo, kundi sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ganun ang ginawa niya kay Job. Lahat halos na wala na kay Job. Ano ang sabi ni Job? The Lord has given, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Samantalang sinasabi ng mga friends niya, pati ng kanyang asawa sa kanya, hindi ka mahal ng Diyos. Dasal ka pa ng dasal, worship ka pa ng worship. Pero binigay ng Diyos sa kanya, dinoble pa ng Diyos sa kanya, lahat ng nawala sa kanya. Upang patunayan, hindi lamang kay Job, kundi sa mga kaibigan niya, pati sa kanyang asawa, pinatunayan ng Diyos. Sulit ang pagtataya ni Job. O hindi ba't ganun yung 3 teenager na iuhulog ni Haring Nebuchadnezzar sa pugon? Ang sabi ng 3 teenager na Hebreo ay ganito, ililigtas kami ng Diyos yan sa pugon na yan. Pero kahit hindi kami iligtas ng Diyos, magpupuri pa rin kami sa Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos? Sinamahan sila. Inahon sila mula sa pugon na kahit amoy ng usok, walang naamoy sa kanilang kasuotan, sa kanilang katawan. Ganun ang Diyos. Patutunayan niya sa iyo, tama ang pagtitiwala na ginawa mo. At hindi lang sa iyo, kaya gigil siya. Hindi lang niya patutunayan sa iyo, kundi sa mga taong pinagtatawanan ka ng lihim o diretsyo. Kasi simba ka pa rin ng simba, dasal ka pa rin ng dasal, kahit walang halos mabuting nangyayari sa buhay mo. Gigil ang Diyos, patutunayan niyang Diyos siya, hindi lang sa iyo, kundi sa mga taong nakapaligid sa iyo na ganito ang tingin sa iyo. God will always be God. Tandaan natin yun. Kaya, lagi tayong sumampalataya. Yun naman ang maihaganti natin sa Kanya. Sa kabila ng ating maraming mga pagbabago, paglayo sa Kanya, pagtalikod sa Kanya, hindi siya nagbabago. Kaya sana, gantihan din natin ito. At sabay ng paniniwala, at tulad ng sinasabi sa Ebanghelyo, He will always be with us. Hindi niya tayo pababayaan.